Pinapaalala ko sa inyo na kayo ay impeachable din, na parang tinatakot mo ba na impeach namin kayo. Foul yun. Never akong nakarinig ng kahit sino sa gobyerno na tinreten ang mga mahistrado ng Korte Suprema. Never. Ngayon lamang sa ginawa ni Speaker Martin Romualdez na tinakot niya ang mga mahistrado. Sinabi niya, sila daw ay naghain ng MR. Okay lang yun. Gusto mo eh. Kahit immediately executory na, kahit paliwala na sa tingin ko dahil unanimous. Sige, naghain ka. Fine. Walang basagan ng trip. Sinabi niya, yung dahilan kung bakit tingin nila ay hindi sila sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Okay naman yun. Oh, pero yung sasabihin mo, ay pinapaalala ko sa inyo na kayo ay impeachable din, na parang tinatakot mo ba na impeach namin kayo. Foul yun. Lalo na pag may pending case, katatakutin mo ang mga mahistrado ng Korte Suprema. Bawal pala yun? Hindi dapat yun. Lalo-lalo na kung ang pananakot ay nanggagaling sa House na siyang nagsasabi na sila ay at hindi naman nagsasabi, kundi nasa konstitusyon na sila sa kanila magmumula mga impeachment cases. Parang tinatakot mo eh. Mali po yan. Nakakainsulto, mga kababayan, at hindi tayo dapat pumayag ng ganyan. Hindi lang talaga ako makaget over. Hindi lang sa tindig, kundi yung mga senador. Yung mga senador na nagsasabing magbotohan tayo kung susundin yung Supreme Court o hindi. Hindi po option yun. Malaki ang sira ng ulo ng isang senador na nagsasabing pwedeng hindi sundin ang utos ng Korte Suprema. Oo, malaki sira ng ulo nyo. Magalit na kayo kung magagalit sa akin. Hindi po option yun. Talagang, whether you agree with it or not, dapat nyong sundin. Gusto nyo ng gulo eh. Diba? Kaya nga Supreme Court eh. Kaya nga Supreme Court eh. May problema. Kayo, mga senador, sumumpa kayo to preserve and defend the Constitution. Sino ba nagbigay ng power para sa Supreme Court ng judicial review? Di ba Constitution? Yes. Mag-aral kasi kayo, yung mga hindi abogado kasi ng mga senador, nagtanong lang sa legal luminary na kabuka ni Tony Carpio at ni Laila de Lima. Sinabi pwede hindi sundin, kaya nga meron pong judicial review. Ang tagal-tagal na tradisyon niya. Basahin niyo yung Marbury versus Madison. Parang sabihin mo, kayo impeachable din kayo, baka hindi nyo alam, ang sama po ng dating. Napakabuli. O di ba ayaw natin binubuli tayo ng China at lahat tayo nagagalit. Ako, ilang beses ko nang sinusulat yan, nagagalit tayo sa China, binubuli. Ba't binubuli natin ang sarili nating Korte Suprema? Yung mga dissenting elements ng society ay dapat i-denounce yang pambubuli na yan. Napakasama mo niyan, napakasama sa tenga, napakasamang forma, it's very unseemly, it's very improper. Makipag-argumento ka na lang doon sa merits ng case kung gusto mo. Pero for you to threaten the Supreme Court, inumpisahan niya ni Laila de Lima eh. Sino ba si Laila de Lima? Di ba wala naman takot sa batas yan? Di ba? She is flaunting the law. Di ba nung tinanong siya, ikaw ba nakiapid sa may asawa? Frailties of a woman. Ganun na lang yon, frailties of a woman. Excuse na yon, justification na yon. Hindi niya sinunod yung TRO ng Korte Suprema 2011 kay GMA. Yan yata pinakinggan ni Romualdez. Huwag kayong makikinig dyan kay Laila de Lima at maleleche kayo, sinasabi ko sa inyo. For you to threaten the Supreme Court, napakasama. That is why ngayon, again, I'm calling on the integrated bar of the Philippines. Magsalita naman kayo, wala naman kayo silbi, puro party kayo eh. Party kayo ng party. MOA kayo ng MOA, travel kayo ng travel, yan ang binibida nyo sa website. Pero pagdating sa pagdepensa ng Supreme Court, kamote, tameme kayo. Anong silbi nyo as a mandatory lawyers group? Kaya nga sinasabi ko, walang kakwenta-kwenta yung IBP. Kung hindi mandatory ang membership dyan, ewan ko kung may 20 matira dyan. Wala kakwenta-kwenta. Ginagamit lang na parang, power block ng ilang mga vested interest ngayon, yung IBP. Wala na yan. Wala na silang pakialam sa Supreme Court, wala na silang pakialam sa kapakanan ng mga abogado. Wala na yan.
Malungkot yan. Wala, malungkot talaga. Magsalita kayo, binubuli, tinitrete ng speaker yung Supreme Court. Etong PhilConsa, isa pa. Hindi na ako nagtataka kung bakit naglabas ng pahayag tong PhilConsa, Philippine Constitutional Authority, na kinikriticize yung Supreme Court. Sino bang presidente niyan? Si Romualdez din eh. For the longest time, siya presidente niyan. Co-opted yan ng mga Marcos boys. Alam natin yan. Huwag na kayong magkunwari. Ang mga opisyal niyan, malimit. Yung mga remnants ng Marcos regime, yan sina Lolong Lazaro, sina Romualdez, bago lately, sumumpa pa bilang member si First Lady. Co-opted na yan. Huwag niyong pakinggan yung PhilConsa. Ako, member din po ako ng PhilConsa. I am a lifetime member of the PhilConsa. I took my oath noong ang chairman ay si Enrile. Si Juan Ponce Enrile. Opo. There was a time na talagang champion niyang PhilConsa for constitutionalism. Kaya lang co-opted na ng mga Marcos at ng mga Romualdez. Ito nyo, may nag-leak fake news pala. Lumabas na rin yung totoo. Pero wala bang mananagot dun sa fake news na yon? Di ba? Kaya grabe. Kung sinasabi ni Speaker Romualdez na tandaan ng Supreme Court na sila impeachable din, tandaan din niya na siya ay walang immunity. Pwede rin siyang idemanda for graft. Pwede rin siyang idemanda ng contempt of court. Tandaan din niya yan. Basta kami, ang grupo namin ay hindi po kami papayag ni sinasalaula ang Korte Suprema. Tandaan nyo rin yan na Mr. Romualdez. We will not stand idly by habang binabastos nyo yung Supreme Court. Okay na mag-criticize kasi kita nyo napakaliwanag eh. I-criticize nyo yung desisyon. But for you to criticize the Supreme Court as an institution, foul yan. For you to criticize the individual justices, foul yan. And we will not sit by idly habang binabastos niya. Kaya nga dinimanda namin etong si ulalong si Richard Heyderian. Ang amin daw aim is to stifle dissent. Hindi po. We are here to keep it decent. Kung ang sinabi lang ni Heyderian ay mali yung desisyon dahil ganito, ganoon, kahit hindi ka abogado, gagalangin namin yung iyong panukala. Yung iyong comment. Opo. Bagamat tingin namin ay mali. Kasi alam nyo, Mr. Heyderian, hindi mo pwedeng sabihin porket ikaw ay matalino. Although, duda pa rin ako dyan kung matalino ka nga. Kasi may sabsaharan ka pang nalalaman eh. At saka yung past tense mo ng fly, hindi flew flied. Anyway, kahit po matalino kayo, hindi ako nang lalait ng hindi abogado. Pero, alam nyo, yung konstitusyon, 2 semesters po naming pinag-aralan yan. 10 months naming pinag-aralan ng konstitusyon. Pagkatapos, it takes 2 semesters to know the basics of the Constitution. 10 months, araw-araw yung pinag-aaralan yan sa law school. And a lifetime to master kasi mayat-maya po may mga desisyon ng Supreme Court interpreting the Constitution. Hindi nyo pwede sabihin, binasa nyo yan, nagtanong kayo sa abogado, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng Constitution. Alam nyo na yung ibig sabihin ng Due Process Clause. Alam nyo yung ibig sabihin ng section on the legislature, yung section 6. Article 6 pala ng Constitution. Huwag na nyong sabihin, mas alam pa nyo yung Constitution kesa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Buong buhay nila. Yan ang pinag-aaralan nila, Constitution. Buong buhay namin mga abogado, yan ang pinag-aaralan namin. Yung honest differences of opinion with lawyers, okay lang yun. Pero para sabihin yung beholden to the Dutertes. Diba? Supreme Cuddler, katulad ng sinabi ni Sendanya. Supreme Cuddler, personal attack na po yan. That crosses the line between legitimate criticism and contempt. Wow. At saka para sabihin mo na ganito, ganyan, hindi ka naman nag-aral ng batas, itabingi ang pangangatuwiran nitong si Sendanya. Si Larry Cado naman, very clear naman. Di ba? Kaya paano nyo i-expect na hindi kami kumibo as lawyers and officers of the court? So, sana wag nating takutin yan. Hindi po takutan ito Mr. Speaker. We know that you hold the power of the purse.
at pwede niyong ipitin ng Supreme Court hindi lamang sa impeachment kundi sa pera. Pero hindi po tama yan na nagtatakutan tayo. Ha? Di ba? Yes. Oo, Bawal na walang bawal bullying. yung... Walang bullying, yes. Oo, hindi tama yan eh. Sasabihin nila, nakalagay daw sa konstitusyon, abogado naman siya. The House has the sole power to initiate. Oo. Nakalagay din sa konstitusyon eh. The Supreme Court has fiscal independence. Pagdating sa pananalapi, dapat may kasarinlan yan. Bakit? Lagi niyong tinatabas yung budget ng Korte Suprema. Hindi po absolute. Masyado tayong absolutist eh. Alam naman natin sa batas, walang absolute. Lahat yan may nuance, lahat yan may limitasyon. Lahat yan may sinuosities na pinag-aaralan natin bilang mga abogado. Ayan, madugo ang abogado. Huwag tayong mananakot. Hindi tama po. Ang pangit, tingnan. Nagagalit si Senator Ontiveros. Ito, tama yung kanyang banat dito para sa akin. Ano? Opo. Oo, dapat lang siyang magalit. Yung pala, nag-invest ng 1 bilyon nga, katulad ng sinabi ko, sa online gambling itong GSIS. Binili nila ang shares ng DG Plus sa 65.30 per share. Opo. Okay. Alam nyo, wala akong sinasabing hindi dapat i-invest yung pera ng GSIS. Talagang ini-invest po yan para palaguin. Pero hindi dapat ito sa mga risky. Dapat ito sa mga safe securities, treasury bonds, insurance, diba? Oo, mga ganon. Yung safe, hindi yung volatile. Ito, kita nyo katulad nito. Binili nila ng 65.30 per share. Ngayon, ang shares ay 13.68 na lang. 65 pesos binili, ngayon 13 pesos na lang. Bagsak na malaki. Oo, napakalaki. At dilugi ang gobyerno. Paano yung pera? Nagko-contribute lahat ng empleyado ng gobyerno sa GSIS. At 2.7 million pala mahigit ang beneficiary ng GSIS na umaasang yung kanilang pera ay pangangalagaan para pag sila ay nagretiro, sila ay may pensyon, nangamote. Daan-daang milyon ang lugi rito, kwentahin mo. Ito mo 65.30 binili, 13.68 na lang ngayon. Kukomputin ko, malaki. Sobrang hindi, bagsak. mahirap kasi i-compute yung eksakto. Basta malaki. Kaya nga ako naglo mahina ako sa mata Computein mo nga. Ayun na. Computein nyo nga kung magkanong nalugi, Ay, grabe. Pambihira, Nakakabobo itong mat na to Yan tama, yung ginawa ni Risa na yan. Congratulations! Congratulations, Senator. Kami naman ni Risa, Senator, naman kami Senator pagkatama Risa. Naman pa sa aking palagay. Alam mo, there was a Senate hearing noon na lumahok ako, kakampi namin si Senator Risa. Yung mga OFWs din ito na nagreklamo tungkol doon sa isang consul general na hindi kumikilos dun sa kanilang mga reklamo na sila ay na-scam sa Italy, walang ginagawa yung ating konsulada doon. Matindi to. Magkakampi kami noon ni Senator Risa, tinulungan niya kami. At pinuri ko naman siya for that. Tsaka din, sabi niya, WPS atin ito. Yan ang ni Senator.